Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek service ngayon po gabi. Inanyan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pong pagsisimula. Tayo po umawit sa Panginoon at tayo po magpahanda ng ating pong mga puso sa pagsama ngayong gabi. Tunay po ang nais natin ay purihin at sambahin ang Panginoon. Bawat isa po sa amin, ang nais pa rin namin ay magpuri at magpasalamat po sa iyo sa bagyong dumaan, sa problemang dumaan, Panginoon, dahil ikaw po yung nanatiling tapat at mabuti sa kabila po ng aming po mga nararanasan. Lord, sa gabi pong ito, we pray na ikaw po yung mamuna sa aming pong gawain at ang aming pong speaker, Panginoon, ay yung wisdom and knowledge pagkaloob po sa Kanya at sa aming pong mga makikinig, Panginoon, ay maging pagpapala po ito at ma-apply po namin sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, Lord. Ikaw po yung manguna sa aming pong gawain ngayong gabi, Panginoon, at aming pong pinagkakatiwala sa iyo, Lord, ang lahat po ng aming gagawin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po umabot sa Kanya na mayroon pong kagalakan. Sa gitna ng
Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupulihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Lahat po ng Panginoon, Lord God, namin po kayong pasasalamatan at Panginoon, Panginoon, sa lahat po ng panahon sa amin pong mga buhay. Dahil Lord, tunay po na wala po kayong katulad, wala po may kukumpara sa lahat po ng inyong mga ginawa. Lahat po ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Kahit yung mga tao, Lord, namin pong inaasahan ay mawawala, Panginoon. Mga bagay sa aming paligid, Lord, pero yung faithfulness mo, yung kabutihan mo, yung nananatili, Panginoon. Lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw
po ay tuwing Sunday at 2 o'clock po ng hapon. Youth service po every Saturday at 4 o'clock p.m. And sa darating po ng youth service for next Thursday po, kasunod po nito ay ating prayer meeting, 7 o'clock po ng gabi. Speaker, Sister Mary Joy. Worship leader, Brother Reynan. Usher, Brother Ray Acosta. And testimony po ay Brother Albert Jacinto. And para naman po sa darating na Sunday, ito po yung ating Santa Cena Sunday Service. Speaker, Pastor Manny. Worship leader, Sister Cristita. Tithes and offering encouragement, Sister Roda Mendoza. Flower Usher, Sister Judith Bourbon. And flower sponsor po ay Breola family. Yan. Ngayon naman po ay pakinggan po natin yung kabutihan ng Lord na pinaranas po sa buhay ng bawat isa. And para po mag-share ng goodness at ginawa po ng Lord sa buhay po niya, palakpakan po natin Brother Ray Lozada. Sige po. Sa ganito pong mga sitwasyon, talaga yung tao ay walang magagawa, kundi mag-pray, ipag-pray ng kapatid na nasa lanta. Pero sa akin naman, siguro, Christian na medyo sa amin, may ano din, yung elevated na ano yun na. Kaya hindi ka gano'n na nasa lanta ng nakaraang kalamidad. So ako rin nagpapasalamat sa mga na kami hindi nakakaano. Hindi ka gano'n nasa lanta. Siguro na sa mga naapektuhan, pati na natin pag-pray. Hindi lang sa mga kaibigan sa mga bansa, mga gera, kasi gawa ng mga yun eh. Pati natin na pag-pray. Yan lang po, salamat ng tama. Brother Ray Lozada. Ngayon naman po sa pakikinig po ng salita ng Lord, handa po natin ang ating puso, isipan at ang ating pong mga Bible. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Susan Lozada. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa akin naman po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po sa araw-araw niya pong pag-ingat niya po sa amin, mga biyaya niya pong pinagkakalog sa amin. Ba't kahapon po talagang sumakit po yung katawan ko, braso ko. So, ayun o. Tsaka salamat din po sa ayuda na nakatanggap po kami na ayuda. So, isi-share ko yun po kaya may dala po ako ngayon dyan para wala po sila Christian taga-ilog po. So, ngayong gabi po, salamat po sa Panginoon dahil ginamit niya pumuli ang aking buhay upang magpahayag Lord ng kanyang mga salita. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan po sa Santiago, chapter 4, verses 13 to 17. Tayo pong lahat ay tumayo, pagbigyan paggalang ng kanyang mga salita. Sinasabi po rito, Santiago, chapter 4, verses 13 to 17. Sabi po rito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan. At 1 taon kami titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Verse 15, sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Verse 17, ang nakakalam na dapat niyang gawin na ang mabuti, ngunit hindi niya yon ginagawa ay nagkasala. Tayo po'y sandaling manalangin. Lord, maraming pong salamat sa gabi ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay ko po, Lord, na pinagkaloob niyo po. Muli, Panginoon, magpahayag ko ng mensahe. Nawa, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, kalakasan. Panginoon, tukuban mo po ako, Lord, ng yung banal na dugo upang may hayag ko, Lord, yung mga salita. At ganoon din po, Panginoon, sa ating mga kapatid na maunawaan po nila, Panginoon, ang inyong mga salita na wag po akong makita kundi ikaw lamang po, Lord, nagsasalita sa akin.
Maraming pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. So sabi po dito, malinaw po sa buhay natin ay maikli lamang po. Ang buhay ng isang tao ay napakaikli lamang. Kaya huwag natin sayangin. Nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Naisip nyo na ba kung hanggang kailan ang ipamamamalagi nyo dito sa mundo? Siyempre po, wala pong nakakaalam kung hanggang kailan. Tayo'y inihalin tulad sa isang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Dahil pinahiram lamang niya ito sa atin. So ang title po ng ating pag-aaralan ay Life is too short, don't waste it. Dito po sa ating binasa ay may 3 instruction po ng ating Diyos upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Una po, don't boast in tomorrow. Huwag kang magmalaki dahil hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki. Binabanggit dito sa verse 13 to 14, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito o ganoon. Bayan at 1 taon kaming itigil doon. Mangangalakan kami at kikita ng malaki. So ibig pong sabihin, huwag po tayong mayabang, huwag natin ipagmalaki. Hindi masama naman po yung mag-isip kang yumaman, mag-isip kang maghanap buhay. Pero kailangan po, ang lahat po na sasabihin natin, ang lahat po ng plano natin, ay isasama po natin ang Panginoon. At ang dapat daw pong sabihin ay, kung luluobin ng Diyos ay pupunta kami doon. Huwag mong pangunahan ang Diyos dahil ayaw ng Diyos ng ganon. Kailangan isama mo na palagi sa iyong plano ang Diyos. Sabi ko nga doon sa Kawikaan 3:5-6, kaya ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sabihin po. Pangalawa po, trust in the Lord. Sa verse 15, sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Yun ang dapat daw nating gawin, ay magtiwala sa Panginoon. Sabihin natin 5 to 10 years, kung luluobin ng Panginoon, makahanap na kami ng sariling lote, at magtatayo kami ng malaking church dito po sa Montalban. Yun po ba? So, yun po. Kung luluobin ng ating Panginoon, kaya nga mga kapatid, maikli lamang po ang buhay at huwag nating sayangin. Sa number 3 po, live humble and obedience. Mamuhay na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at handang sumunod sa mga pinag-uutos niya. Sinasabi po sa verse 16 hanggang 17, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yun ay masama. 17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi yun ang ginagawa ay nagkasala. Mga kapatid, ang pagpatay, pangangalun niya, pagnanakaw at pagsaksi sa walang katotohanan, ay dapat, ito ay isa lamang sa mga kasalanan. Ngunit ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi niya yun ginagawa, ito ay kasalanan din pala. Alam na nating mabuti, ngunit hindi natin ginagawa, yun din po ay kasalanan. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, ito na ang panahon upang ikaw ay gumawa ng mabuti. Napakaikli lamang ang buhay natin, huwag itong sayangin. So may isisya lamang po ako, regular po pong customer po sa kape ni Pastora. Kagabi lang po nangyari, doon po sa nagtitinda sa Parisanan, yung babae po. Akala ko yun yung may utang pa.
ate, sa Miyerkules na ako magbabayad. O sige po, kasi Webes pupunta kami sa church, babayad ko. Nalaman ko po kanina umaga, may bumili po sa akin na kagabi daw, patay na, sinaksak. Pag uwi nila ng alas 10, inabanan siya, sinaksak, patay na po. Wala po siyang kasalanan na damay po, pero hindi pala yon yung may utang. Pero kumukuha rin po ng kape yun. Nadamay lamang po, ang talagang may kasalanan yung pong biyanan niya. Yung biyanan niya po. Matagal na pong may alitan. Matagal na pong may alitan, 1 taon na daw po na may alitan. Ngayon, parang biglang nagalit ulit yung tao na may gawa ng dahil dumating dapat sa kanya yung, ano ba yun, subwi na ba yun? Sumon. Mga ganun, kaya biglang nagalit ulit na, aabangan niya na yung babae. Yung biyanan niya, nung tanghali pa daw, inano niya na talagang hinawakan niya daw, sasaksakin may mga tao. Tapos sabi daw ng tao na yon, ay hindi po natuloy, hindi nasaksak yung may sala, yung kagalit niya. Tapos sabi ko niya, ngayong araw na to, kahapon nga po, may papatayin daw siya. Kaya po nung umuwi yung babae na yun, 32 years old pa lang po yun, 2 anak. Inabanan na po siya sa may bandang diki, sinaksak na po siya. Sabi daw ng babae, kasi 2 sila umuwi, kaka doon sa diki, 2 magkasama. Huwag niyo po akong idamay kasi wala akong kinalaman dyan. Sabi daw niya. Hindi raw tumigil yung lalaki, talagang sinaksak ng sinaksak. So ayun po, hindi na po nakarating sa Inaris, tapos dinala daw sa krami po para autopsya. Tapos yung lalaki talagang pinagbalakan. Sumakay daw agad ng motor niya, may dalang bag na malaki, at nag-helmet, humarurot na daw po, kaya hindi po siya nahuli. So ganun po, napaka-ikli lang po dahil kausap ko pa siya ng araw na yun. Doon po sila umigip sa bahay. Napakabait ng batang yun, 32 years old lamang po, may 2 anak. So yun nga po, habang malakas pa tayo, habang kaya pa natin, gawin na po natin yung para sa Panginoon. Dito nga po sa pinag-aaral natin, napaka-ikli lang talaga yung buhay. So ito, pagpatuloy po natin yung ating gaano ba kaikli ang buhay ng isang tao? Sa awit, verse 90, verse 10, sabi po dito, buhay namin umabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit, buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos. Dito sa San Maliwanag. So, ayun po. Malinaw po na sinasabi diyan na ang standard po na buhay ng tao daw po ay 70 years old. Pag umabot na daw ng 80 years old, ay dahil ito ay kalakasan na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ay mahirap na po umabot ng 80 years old. Dahil po pasama ng pasama ang ating mundo dahil po sa kasalanan. Kaya mga kapatid, dapat gawin na natin ang kalooban ng Panginoon habang tayo'y malakas pa. Ang buhay ay maikli lamang, huwag nating sayangin. Sa Bible po, ang top 10 oldest people in the Bible ay sina, ito sila 969 years old, si Jared 962, si Noah ay 950, si Adam ay 930, si Seth ay 912, si Kenan po ay 910, at si Enos ay 905, si Mahalel 895, si Lamech 777, si Enoch po ay 365. So ibig sabihin po, pababa na ng pababa ang buhay ng isang tao. So ano daw po ang pananaw ni Moises sa kanyang panalangin sa ating Diyos sa buhay ng tao? Una po, our dwelling place, na kung saan may kapayapaan sa Panginoon. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan, ngunit ito'y hindi nila nasusumpungan. Ang kailangan lamang po natin gawin upang hanap natin po ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay magtiwala lamang po sa Kanya at sumunod po tayo sa Kanyang pinag-uutos. You are my hiding place, says Psalm 32:7 of the Lord. You will protect me from trouble and surround me with says and of
with songs of deliverance. Sa pangalawa pong pananaw ni Moises, sabi ko rito, ever, from everlasting to everlasting thou art God. Sa awit 90 verse 2, sabi ko rito, wala pa ang bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha ang sandaigdigan. Ikaw noon ay Diyos na. Pagkat ika'y walang hanggan, mula sa simula hanggang wakas. Siya po ay nananatiling Diyos. Kaya mga kapatid, wala tayong dapat puntahan kundi ang Diyos lamang. Ang lahat ng ginagawang ito ay pagsusulit natin sa Kanya. Sa Diyos pa rin tayo babagsak. Sabi po dito, may dalawang destinasyon na pupuntahan ng tao. Kung ikaw ay naglilingkod ng tapat at nananatili ka sa Kanyang salita, ikaw ay paghahanda ng mansyon sa langit. Pangalawa po, at kung binabaliwala mo lamang ang Kanyang mga salita, ikaw ay may destinasyon din. Doon po sa walang hanggang pagdurusa. Kaya malinaw sa oras na ito, kapag dumarating ang mga salita ng Diyos, ay huwag mo na pagmatigasin ang iyong puso dahil ang buhay ay maikli lamang. Kanino mo dapat gugugulin ang buhay na pinahiram ng Diyos? Bilang pangwakas po, bagamat maikli lamang ang buhay ng tao, ang Diyos ay ipinadama niya pa rin ang Kanyang pag-ibig at habag sa atin. Nung binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16 po yun. Iniibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Ngayon kapatid, alam na natin na maikli lamang ang buhay ng tao. Magbago na tayo. Kung ikaw man ay may kagalit, humingi ka na ng tawad at huwag ka nang magmanaki, huwag ka nang magyabang. Matuto ka nang mapagpakumbaba kung ikaw ay masungit, kung ikaw ay malaki, mataas. Wala pong magagawa ang pera mo. Dahil kung magkakasakit ka at wala kang kasama, hindi mo naman mautusan yung pera mo na bumili ng gamot. So kailangan po, matuto po tayong makisama. So yun po, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang pananaw po ni Moises tungkol sa buhay ng tao ay wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Tayo hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil sa Kanyang habag at biyaya, tayo ay binigyang halaga. Kaya gamitin natin ang ating buhay para sa Kanya. Ang 1,000 taon daw ay isang araw lamang sa Diyos. Kaya habang malakas pa tayo, ay gawin na natin ang kalooban ng Diyos at maglingkod tayo sa Kanya ng tapat. Huwag na natin itong tatagalin pa. Ganito po ang ating pananaw. Dapat ganito rin ang pananaw po natin. Tayo po saglit na nalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Marami pong salamat sa iyong salita. Tunay nga po, Lord, na hindi namin hawak ang aming buhay. Hindi namin alam kung kailan mo kami kukunin, Panginoon. At nawa, Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, maglingkod ng takatulog namin po, baliwalay ng mga salita. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, baguhin mo po kami. Kung meron ka pong nakikitang pagkukulang, karumihan ng aming puso, Lord, linisin mo po kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga miyembro po dito sa Aya del Montalban, Lord, ay hipuin mo po sila, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang kanilang sasambay, ano man ang sitwasyon na dumarating po sa kanilang buhay. Ikaw lamang po, Lord, ang tatawagan nila na wala na pong iba, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mapagpalang mensahe. Para po sa pagkakaloob, tuwagan po ating usher, Sister Jasmine Bourbon.
salamat po sa mga handog na ito na yung mga anak, Panginoon, patuloy po na gamitin niyo po ang mga handog na ito, Lord, sa pangangailangan ng inyong church at sa paglago ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat ng pinagkukunan, business, Lord, trabaho ng bawat isa na patuloy makapagbigay, makapagbalik ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po, Sister Jasmine. Para po sa ating pong closing song, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Awitin po natin alay sa pagsamba. Tayo ang pasalamat sa Panginoon. Panginoon, patuloy ka namin, Lord, pinasasalamatan sa oras na ito. Salamat sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat, Lord, sa iyong pong mga salita na nagre-remind po sa amin na ang buhay ay maikli at ito ay dapat namin magamit, Lord, sa patuloy na paglilingkod po sa iyo. Lord, patuloy na dalangin ko po, pagpalain mo po ang iyong pong mga anak. Dalangin ko po ang iyong pagkalinga, pag-iingat. Dalangin ko rin, Lord, ang pagkakaloob mo po ng pag-asa sa mga kapatid po namin na napinsala ng mga baha. Ikaw ang Diyos na sumama sa kanila. Ikaw ang Diyos na tumulong, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong Lord, ang iyong pagsama, Panginoon, ay patuloy lang maranasan. Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin ko rin, Lord, yung pananampalataya ng bawat isa. Patuloy mo pong palalimin, magkaroon lagi kami ng kauhawan sa iyong mga salita, sa iyong mga gawain, at kayo din po, Lord, sa pananalangin, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Lord, ang buhay ng bawat isa ay patuloy po namin ipagamit po sa iyo, lalong-lalo na po sa ministeryo, sa pagpapalawak, Lord, ng iyong kaharian dito po sa lupa. Gamitin mo po ang bawat isa mightily and effectively. At habang, Lord, ginagampanan po namin, Lord, ang mga ministeryo ay patuloy na iparanas mo po sa amin yung kagalakan na maging bahagi, Panginoon, ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, patuloy mo pong ipagkaloob ang anumang pangangailangan ng aking mga kapatid. At dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging sumubaybay at pagpala po sa amin. Sa sandali pong ito, sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas po sa amin yung pumayamang pasbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His patience upon you. And give you peace. And give you peace. And give you
Thank you.